Magandang umaga sa inyong lahat. Tanghali man, hapon o gabi. Muli, ito si Brother Joe ng Karaoke at Pananampalataya na nagbo-broadcast dito sa, nagsasalita mula rito sa northern part ng California, USA. Ang nais kong ibahagi sa inyo ay ito'y patungkol sa isang istorya ng Old Testament na alam natin na possible na nangyayari pa rin hanggang ngayon at nangyayari pa rin. Hindi lang sa bansang Israel kundi sa katulad din natin na may apply natin sa ating spiritual na buhay ang kasaysayan na ito. Ito yung kasaysayan ni Gideon. Alam natin si Gideon, ang laging kasunod ni Gideon ay ang 300 na numbers, di ba? Alam natin yun. Si Gideon ay lumabas sa Book of Judges. Siya ang panglimang judge ng Israel kasi wala pa silang king noon. So yung mga panahon na to ay yung mga panahon ni Gideon, una siya ay mula sa tribe ni Manasseh, isa sa mga anak ni Jose. Si Ephraim at Manasseh ay anak ni Hosean. Sila itinuring na kabilang sa 12 lipi rin. Si Gideon ay kilalang kabilang siya. Ibig sabihin, kilala siya at lagi niyang acquainted sa kanya yung 300 na mga naging warriors niya. Naisulat ito nung panahon ng 1350 BC hanggang 1000 BC before Christ. Matapos mamatay si Joshua, wala nang leader eh. Ang nagkaroon sila ng tinatawag na judges. Hindi nyo ba alam, kahalintulad yan sa atin ngayon? Mga barangay kapitan. Ganun yan. Sa bawat lugar nila, syudad, merong judges na lumalabas. Yung mga judges nila, yung tagahong. Parang sa Pilipinas din. At by the way, nung 2000 BC before Christ, 2000 year BC before Christ, yung mga tao sa Southeast Asia, tulad ng unang sinabi ko, ay nagsimulang mag-sail out, yung iba sa kanila, out of Southeast Asia, meron na punta ng Madagascar. Kaya yung mga Malagasy, yung salita nila, Austronesians, katulad ng salita ng Indonesia at Tagalog o yung mga lengguwahe ng mga taga-Bisaya at Mindanao at yung Ilocano, ganun. May kahawig. So yung ibang mga nag-sail out from Sundaland na dating isang malaking lupa yan, kaduktong ang Pilipinas, Borneo, Indonesia, magkakaduktong yan. Hindi pa tumataas ang tubig. Ng 2000 BC ay landmass pa rin yung halos nandun. Alam natin na ang mga Aitas dumating sa Pilipinas about 30,000 years ago. Land bridges, lumakad lang sila kasi yung Sundaland hanggang papuntang Pilipinas nalalakad lang yan. Mababaw pa tubig, magkakaduktong yung islands. So, sa madaling salita, yung ibang mga taga-Sundaland, Sundaland ang dating tawag doon sa kabuuan ng kasama yung Philippines, ay nag-sail out sila. Merong ibang napunta ng Middle East. Kasama na rin yun, yung ninuno ngayon ng modern Southeast Asian. Yung pinaka lola at lola natin, na ang pangalan ay Katuray, na siyang Ketura sa Genesis, na naging pangatlong asawa ni Abraham matapos mamatay si Sarah. At matapos maipanganak niya yung mga anak niya, yung ibang mga anak niya ay kasama niyang bumalik doon sa Sundaland, now Southeast Asia, at yung mga anak niya ay kumalat na at merong napunta ng Pilipinas.
Kaya yung kaugalian nating balanghay, sa isang sa isang video ko sinabi ko na ron, tsaka may sinagot na ako doon yung mga nagtanong sa akin about the balanghay. Balanghay ay hindi ito Sanskrit word. Ito ay Old Hebrew word. Ang ibig sabihin, there is a prince inside the house. Yung tawag ng balanghay. So kung malalaman lang ng mga Pilipino to, papahalagahan nila yung kanilang ninuno na si Ketura o Katuray, na siyang pangatlong asawa ni Abraham, at ang mga kaapu-apuhan ni Abraham ay nandun sa Far East kasama ng Pilipinas doon. Doon sila kumalat. Kaya dala natin yung tinatawag na klase ng paniniwalang ganito sa Book of Judges, yung kay Gideon. Sino si Gideon? Mababasa natin sa Judges chapter 6. Kasi yung mga Israelites, yung mga taong Hebrew na yon, yung mga Israelites siya, nagpasimula silang sambahin yung Diyos ng Kanaan, yung mga Diyos ng Amorites. Makikita nyo sa mga libro naman yun, sa mga yung mga pagmumuha ng Diyos-Diyosan nila, yung mga babae, mayroong malalaking very pronounced yung breast, yung basta kahindik-hindik ang itsura, yung mga ganun, yung mga Diyos-Diyosan nila. Nagpasimula ngayon magpadala ang Diyos ng mga kalaban, Midianites. Yung Midianites, ito yung mga Arabians mula kay Ishmael. At sila'y sinasalakay, kinukuha yung mga pagkain nila, lahat. Kung nangingisda sila, aagawin. Parang Chinese ngayon. Parang China ngayon. Kasi ang mga Israelites noon ay puro corruption ang ginagawa. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, nandadaya, sarili lang kababayan na inaapi. Walang spiritual na moralidad. So, ang Diyos nagpadala ng mananakop. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa mga kaapu-apuhan ni Abraham, sa mga anak ni Abraham. Kapag ayaw nyo sumunod sa Diyos, sige, sundin ninyo yung mga dayuhan na sasakop sa inyo. Papahirapan kayo, gagahasain ng mga kababaihan nyo, papatayin kayong mga kalalakihan. So, isa yon sa mga makikita natin na talamak na nangyayari sa Israel noon. Nung wala pa silang mga kings noon. At ganun din, nung nagkaroon sila ng mga kings, naging corrupt pa rin sila. So, may hilan tulad ko ang Pilipinas sa mga kapanahunan ng judges na yun, na matigas ang ulo ng mga Israelites noon, kaya nagpapadala ang Diyos ng mga makakalaban nila. At ganun din sa Pilipinas, pag matigas ang ulo ng mga tao at pilit na ang mga sinasamba nila ay hindi naman ng Diyos, so ang Diyos ay magpapadala ng kalaban. Ang unang-una, si Gideon, nung tawagin ng Diyos sa pamamagitan ng anghel ng Diyos, ikaw ang mamumuno sa Israel, ililigtas mo sila sa mga mapangaping Midianites. Ang sabi ni Gideon sa Judges chapter 6, mababasa nyo ron yung conversation na, paano mangyayari yun? Ako ang pinakamahina. Yung clan namin, yung lahi namin, angka namin na pinakamahina, and I am the least in my family. Maaring siya ay mahina, asin-patpatin, mahina ang loob. Ang ginagawa niya lang is nagtatanim lang siya ng mga ubas o ng mga trigo, mga garden na works. Pero bakit ako maglilid ng isang army para lumabas sa Midianites? Baka nagkamali ho kayo ng address, Mr. Angel of the Lord. Parang gano'n na nangyari sa kanya. Pero sinunod niya. Natatandaan ninyo na si Isaiah, binigyan na tayo niya ng isang hint about dito sa mga ano mangyayaring kaguluhan o gera o something like that. Sa mga nananampalataya, sinabi niya
sa mga may pagkakilala sa tunay na Diyos. Isaiah chapter 54 verse 17. Sinabi niya, no weapon forged against you will prevail if you believe in the Lord, in the name of the Lord our God. No weapon will forge against you will prevail. Any weapon, even nuclear weapon, if there's a nuclear attack in the Philippines, and if all Filipino people ay manindigan, manampalataya at tumawag na merong isang makapangyarihang Diyos na kayang pumigil doon, He will stop that nuclear attack o any attack. Sabi nga, huwag kayo matakot eh. No weapon forged against you will prevail. Isipin nyo kung lahat ng Pilipino tatawag sa Diyos, manunumbalik sa Kanya. Yung mga weapon na yung kahit sino mang bansa, let's say China, ang magpipindot nun, God won't gonna let it happen. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yon, pero huwag tayong matakot. Meron nga yung mga scientists ngayon. Just recently, I read the news about, yung about space and news na there's a possibility na yung asteroid ngayon na umiikot sa Earth, near collided sa Earth. So, but in the Bible, meron kasi talaga sa Book of Revelation na sa mundo ay babagsak na animoy mountain size of rock na babagsak sa Earth. It's in the Revelation. And every island will fled. Parang lancha umandar sa ibabaw ng tubig. It won't take too long. Hindi million years ang process, kundi right at that moment. Kayang gawin ng Diyos yan kasi nga, He created heaven and earth. And He can change the face of the earth anytime. Anytime na gusto niya. So, ang ginawa ni Gideon, balik tayo kay Gideon, ang ginawa ni Gideon ay humingi siya ng mga, yung mga parang sign sa Diyos. Pero ang ginawa muna ng angel of the Lord na sabi, inutusan siya, gibain mo yung Asherah poles, yung Diyos ang Asherah, yung female god, na wino-worship ng mga ninuno mo, ng mga angkan mo, ng kapitbahay mo, ng lugar nyo. Foreign god yan. God of the Amorites. Ang ginawa ni Gideon, he destroyed the altar of Asherah poles. Yung mga wooden na poles na ginagamit kay Asherah, yung mga nakatayo doon, poles, tapos yung rebulto, para binabantayan siya ng mga poles, kinat niya at ginawang panggatong. At inoffer niya yung isang baka o bull na inutos sa kanya ng angel, at ay inoffer niya at gumawa siya nag-set up siya ng altar for the Lord na siyang meron ng tinatawag na 12 stones. At doon, pinalitan niya yung false gods ng tunay na altar for the Lord. At nagising yung mga taga ron at nakita nila wala na yung altar ni Asherah, yung false gods. At sila'y nag-investigate at napatunayan nila na si Gideon na may kagagawan. Ngayon, si Gideon, tinawag siyang Jerubbaal, kasi siya yung nagwasak doon sa Diyos-Diyosang si Baal o yung Asherah poles. So, ang ginawa ay sinabi ng mga tao sa tatay ni Gideon na ilabas mo yung anak mo para patayin namin. Kasi sinira niya yung templo ng aming Diyos-Diyosang si Asherah. Sabi ng tatay niya na kung talagang sa verse 31, sabi nga sa Judges chapter 6 verse 31, Gideon's father said, if Baal really is a god, he can defend himself when someone breaks down his altar. Biglang natauhan yung mga tao. Natauhan sila, o nga no, kung talagang Diyos yun, di dapat
pinarusahan na siya. Pero hindi. So ang mga tao, na-realize nila, wait a minute, this is not what Moses said na sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. And then, these people believe. Because they were under attack by the Midianites. And then they were like insecure sila. Paano ngayon tayo? And then, Gideon said na kinakailangan according sa sinabi ng Panginoon, we have to follow God and we have to defend our land and our faith. Dito, makikita natin si Gideon dahil sa kalagayan niya, hindi naman siya possible na muscular o athletic type o yung pagiging sundalong type kasi kinakailangan yung warrior ang looks mo talaga. So siya ang napili. Parang ano yan napadaan ka lang sa bibili ka lang ng suka, biglang nakita ka ng mga nagkakatipon doon, pinagsuot ka ng gloves. O sige, boxingin mo tong kalaban, may premyo ka, may 100 pesos ka. Napadaan lang. Kaso nanalo. Parang gano'n ang kay Gideon na hindi niya inaasahan. So dito makikita natin dito, pangalawa, si Gideon, he asked God for a sign. Sa verse 36 hanggang 40, meron siyang tinatawag na yung kumot, yung fleece, na sinabi niya na makikita natin doon na humingi siya ng sign na Panginoon, ilalatag ko tong fleece sa lupa. Tapos, kapag itong fleece na to ay hindi nabasa ng hamog, yung lupa lang ang basa, I will go with you. I will follow you and serve the Lord. Bago nila atakihin yung Midianites. Di ba? Tapos kinabukasan, basa yung lupa, pero yung fleece tuyo. Napag-isipan niya, another sign. Okay, magagalit, sabi. Angel of the Lord, another sign. Hayaan mong basa yung fleece, tapos tuyong-tuyo naman yung lupa, nilatag niya ulit. At nangyari, basa yung fleece, tuyong lupa, ang ginawa niya, napiga niya pa nga yung nakakuha siya ng isang tawag rin sa isang mangkok o yung lalagyan ng mga sabaw, parang ganun. Nakuha niya. Tapos si Gideon, tinawag niya yung mga tao, 32,000 men. Sabi ng Diyos sa kanya, napakarami nito, baka akalain nila na nanalo sila sa labanan dahil marami silang bilang. Tandaan ninyo, hindi sa dami ng bilang talaga sa war. Hindi sa dami ng bilang. Hindi sa dami. Kahit napakarami nila, kapag they were like destined to die do sa battleground, mamamatay sila. So dito, 32,000 fighting men, nakabuo siya. Pero sinala ng Diyos. Merong requirements ang Diyos Gideon, napakarami niyan. Makakalain nila, pag nanalo kayo ay dahil sa lakas nila. Dahil sa kanilang power lang o kagagawan, kaya sila nanalo sa war. Sabihin mo, umuwi ang mga natatakot at naduduwag sa labanan. Isipin nyo, 32,000. And then, sa 32,000, 10,000 lang ang natira. So, 22,000 yung kung titignan natin, sa 32,000 na yon, so ang natira 10,000, napakalaki. Napakalaki ng diferensya, di ba? Ibig sabihin, higit pa sa kalahati yung takot. Yung napilitan lang. So kapag lalaban ka sa gera, kapag ikaw ay duwag o takot ka at na-capture ka ng kalaban, i-torture ka lang, ay sasabihin mo na kung ano yung mission mo at location ng mga kakampi mo, di ba? Ganon din sa amin kapag
tinuruan kami ng mga ganyan, yung mga kapag ikaw ay na-capture ka, unang-una, if you have time to avoid it. Pero pag hindi, kinakailangan sumama ka, di ba? Huwag ka na munang pumalag. Kasi on the way, kapag pumalag ka, babariling ka kagad. So, there's no chance na makatakas ka. At pag nakuha ka na nila, always telling them, huwag mo sasabihin mission mo. Just your name, rank, yung ano mo, yung number mo sa military. Parang ganun na. Pag na-capture. Tapos huwag kang magpapakitang duwag at natatakot. Kasi tatakutin ka nila. At kung ino-operan ka nila ng magandang buhay sa kulungan, don't accept it. Kasi papa-iminin ka kung anong mission. Ganon, tinuturo yun. Kahit i-torture ka, immune ka dapat. At pakikita mo na ikaw ay importante, may halaga na prisoner of war. Kung hindi, ay didispatch ka agad nila. So, tinuturo yan sa mga military training, sa mga anumang branches ng military. Tinuturo yan. So, dito, sinabi ng Diyos, marami pa rin tong tung military mo. Marami pa rin. 10,000 eh. Marami pa rin, sabi. Siguro sabi ni Gideon, ganun ba? Yung mga takot, umuwi. So, yung mga natakot na yon, na sinabihan, yung mga natatakot, ay nanginginig sa takot, magsiuwian na kayo. So, 22,000 yung umuwi. Tapos 10,000 yung natira. Sabi ng Diyos kay Gideon, marami pa rin yan. Ito gawin mo, dali mo sila dun sa sa bati, sa ilog. Yung sa ilog doon na paano gagawin? Paano sasalain ng Diyos? Painumin mo sila. So, yung mga nag-inuman doon, yung iba nagtakbuhan. Kasi meron na silang mga hawak na mga sibat, ganun. Yung iba, binaba nila yung sibat nila. Parang yung pumunta sa sa tawag rito, yung picnic ground na excursion. Baba nila yung mga armas sila. At ang ginawa nila, nagdapaan sa malinaw na tubig, uminom, sinubsob nila yung mukha nila. Yung iba, nakatuwad, nakaganon. Tapos umiinom na ganon. Parang dog, umiinom. Tapos yung iba naman 300 katao, hawak nila yung armas nila, yung isang tuhod nila inuluhod lang nila sa lupa, pagkatapos sinalok nila yung tubig, nilalagay sa bibig. Tapos yung peripheral vision nila, nakikita nila yung paligid kung anong meron. Ibig sabihin, they were alert sila. Pero yung mga 9,700 na uminom, na nakadapa, nakatuwad na parang dog, na nakaganon, umiinom gamit yung bibig nila, hinihigop yung tubig. So they don't have peripheral vision sa mga paligid nila. What if merong crocodile din doon, di ba? Di naalamon sila kagad. So they're not alert. They're not yung hindi nila pinagagana yung kanilang utak kung may kalaban sa paligid nila. So, sinabi ng Panginoon kay Gideon, yung pinili ko ay ganito. Ang lahat ng uminom ng gumamit ng kamay, isang kamay, at inilagay sa bibig niya yung kamay niya, kahit nakaluhod silang ganon. Kasi nakikita nila yung paligid nila, meron silang vision sa paligid nila, yun ang pinili ko. Yung uminom na mga nakadapa, nakatuwad, yung mukha nila subsob sa tubig, nakala mo animoy aso, hindi sila ang pinili ko. So 300 yung pinili ng Diyos. Dahil sila ay alert sila.
Alert sila sa surroundings nila. Alam nila kung may kaaway, makikita kaagad nila. Kasi yung mata nila, habang umiinom, tumitingin ng ganon. Alam nila kung sino ang pwedeng sumibat sa kanila o maghagis ng kung ano man. Hindi tulad ng mga nakadapang ganyan. Ano lang sila, they join the military para lang magkapera, para lang, makapag-travel, mga ganyan. But this 300, they join the military, the forces, to defend the country. Sila ang gagamitin ko to destroy Midianites. Kahit konti lang sila. Maaring nasabi ni Gideon, 300 lang? Kasi ang Diyos ang lalaban para sa kanila. So yung makikita natin, yung 22,000 cowards, umuwi sila. Pagkatapos, yung pangalawa, 9,700, mga reckless, pinauwi sila. And 300 chosen, alert. Meron silang mind na sila ay talagang warrior para sa Diyos at para kay Gideon. Makikita nyo sa 1 Samuel chapter 17 verse 45, si David na isang bata pa. Makikita natin doon na yung pagiging warrior niya sa kanyang heart. Si Goliath, tinataunted niya yung mga Hebrew people, mga Israelites, kasi giant siya. Malaki siya. Sabi nga, estimated nga ng ibang tao, umaabot siyang maari ng mga 8 feet hanggang 8'7" hanggang 9. Yung tangkad niya, pwede sa basketball, di ba? At malaki yung espada niya. Hinahabol niya, sabi, bakit pa tayo maglalaba? Isang tao lang na matapang sa inyo. Itapat niyo sa akin. Siyempre, no match, di ba? Super heavyweight. Wala namang ganun kalalaki sa Israel. Si Saul lang. Si Saul, ang height niya, mga nasa 6'2" lang. Yun lang pinakamatangkad. Hindi pa ganun kalalaki tao si David, bata pa. Bakang sabi nga ng ibang, height lang ni David nung bata siya, nasa mga 5'4" lang siya. Dahil bata pa siya. Pero si David, tulad ng iba, inutusan siya na dalhin yung pagkain sa mga kapatid niya. Parang napabili lang ng suka. Inutusan lang ng tatay at nanay niya, ni Jesse, yung anak niya. Dali mo sa mga kuya mo to. Di habang dala-dala niya yung kailangan ng mga kapatid niya, kasi nagpapastol Siyempre, nagugutom yung pagkain nila. Lunch break si David, tumiting sigurong ganun. Sa frontline ng mga Israelites, narinig niya na nagsisisigaw si Goliath. Sabi ni David, lumapit siya. Di ba? Ano nangyayari? Ayun, kung sino makakapatay sa kanya raw. Susuko sila mga Philistines. Yung mga army na yan. Di ba sinabi niya kay Saul, kaya kong labanan yan. Bata ka pa, paano malalabanan? Makikita nyo sa history, di ba? Sa kasaysayan. Na sabi, ako nga sabi niya, ang gamit niya lang yung sling, napapatay niya yung mga layo na umaatake sa mga alaga nilang tupa. Kaya ko rin patayin yan, sabi. Kaya ko rin talunin yan. Si Saul kasi, pinagbigyan niya. Sige, tingnan natin kung ano mangyayari sa'yo. Ito, espada. Yung espada ni Saul, laki nun. Siguro ang espada niya, baka hanggang tenga niya na yung laking ganun. Para niyang iwawasiwas yun. Sinubukan niya lumakad, tsaka yung mga armor. Yung mga armor niya, masyadong malaki sa kanya. Siyempre, 6-footer na siya. Siya lang. So, para siyang mascot. So, inalis niya yun. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko lang ay lumaban ako. Dalal niya lang yung sling. Namili siya ng bato, di ba? O 5 makikinis na bato. Mayroon siyang pang-reload. Tapos, ito ba, sabi ni Goliath, ito ba ang lalaban niyo sa akin? Anong palagay niyo sa akin? Dog? Halika rito. Pag napatay kita, pakakain kita sa mga buitre o ganyan. So, inunsulto ni Goliath yung Diyos ng Israel. But David says in 1 Samuel chapter 17 verse 45, David tells Goliath,
You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. At pinaikot ni David yung sling niya at binitawan at yung bato sapol sa pagitan ng mata at tumba kagad si Goliath. Pasok sa bungo niya yung bato na yun. At yun, nung nabuwal siya, tinakbo kagad ni David at kinuha yung espada ni Goliath at tinabas yung ulo to make sure dead na. Dapat decapitated yung ulo sa head para hindi na babangon. So, biglang nagsigawan yung mga Israelites at sila'y sumalakay sa mga kalabang kagad at yung mga Philistine army nagtakbuhan. Yung iba, marami sa kanila ay napatay ng mga Israelite armies. So makikita natin dito na ang labanan ay hindi dahil malaki ka, maraming armies. Ang labanan, ito, kapag ang labanan na ito ay hinabilin mo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, bilang sundalo ka o bilang tagapagtanggol ng bayan na Pilipinas, ang mananaig pa rin ay ang himala ng Diyos at ang katuwiran ng Diyos. Matatandaan nyo si Elisha na siyang katulong at tinitrain ni Elijah na maging prophet. So 2 Kings chapter 6 verse 15 hanggang 17. Paggising ni Elisha, ito tatanaw lang siya, nakakita yan daming armies ng mga kalaban. And then sabi niya kay Elijah, naku, pinapaikutan na tayo. So natakot siya. Sabi ni Elijah, huwag kang matakot. Lord, buksan mo nga yung mata, sa verse 17, yung mata ni Elisha. At pagmulat ng mata ni Elisha, yung buong bundok sa harapan nila, punong-puno ng mga armies of God, mga angels. Mga angels. Isang anghel lang, isang swipe lang ng isang espada niya na sumisimbolo ng power, sumisimbolo ng judgment. Alam niyo kung ilang kagad makakapatay niya? 40,000 men. Single stroke. Sino pa yung napakarami na yun? So according to the Bible, ganun ang bilang sa isang anghel at ang taong kalaban niya, isang swipe lang yan. So, mas maraming mga himala na ginawa ang Diyos sa isang tao na binigyan ng proteksyon at pag-iingat. Kaya bang gawin ng Diyos sa Pilipinas yan? Of course naman. Kung lahat ng mga Pilipino ay tatawag sa Panginoon, walang banta o anumang mga pandirigma na papasok sa Pilipinas sapagkat pipigilan ng Diyos yan mula pa sa himpapawid hanggang kasulok-sulukan ng bansa ng kalaban na yun. Magpe-penetrate ang miraculous power ng Panginoon doon, yung kanyang himala, yung kanyang tinatawag na pagliligtas na gagawin sa bansang Pilipinas. Kung ang mga Pilipino ay mananalig sa Panginoon na tutugunin nila ang tawag ng Diyos, now there is only one God and one mediator between God and man, at sila ang puso nila mako-convert sa Diyos at iiwanan nila ang kanilang mga mapang-alipustang pananaw, mga mapagmamalabis sa kapwa-tao at sa pamahalaan, ang buong Pilipinas ay hindi makakatikim ng anumang banta ng kalaban. At hindi lang yan, hindi lang ang Pilipinas, kundi sa ating pansariling pamumuhay, sa sarili natin. Kung sa tingin mo, tulad ka ni Gideon na mahina, subalit tanda mo, ang tulad din ni Elisha na nag-alinlangan at takot na baka siya'y mapahamak, subalit iminulat ng Diyos ang kanyang mata at sabi, mas marami tayo kaysa sa kanilang mga kalaban. Sinabi ni Elijah sa kanya. Mga kapatid, ang istorya, ang
story ng buhay ni Gideon ay kumakatawan sa modernong panahon natin, sa bawat isa sa atin, na maaring nasasabi natin na hindi ako fit sa ganitong mga gawain. Tandaan ninyo na once the Lord called you up, tinawag ka, na siya'y tanggapin at paglingkuran, hindi dahil sa attributes mo, sa physical attributes mo, kundi dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. Sa isip natin, sinasabi natin, hindi ko kakayanin ang task na ito. Matandaan mo, kapatid. Susunod ka lang at yung task na yun nakalatag na sa'yo. You just follow the Lord God. Tulad yan ng tulad yan ng isang, halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang machinery. Ang pipindutin mo lang, on, off, lakad ka ng konti, i-up mo yung switch, titingin ka dun sa gauge kung gumagana, kapag mabayad yung mabagal, palalakasan mo yung pressure. Ganun lang, nandun na lahat eh. You only need to do is to follow. And then until you're done, at tapos ka na sa paglilingkod na yung task na yun. And then there's another task na para sa'yo hanggang sa gradually na yung task mo ay mataas na yung uri ng paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon. Ganon din yun sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, ang iba sa inyo ay tinawag na maging apostol, tapos na yung apostolic age. Ang last apostle ay si Apostle Paul, at wala nang ibang apostol na lalabas pa. Tapos na. At ang pangalawa ay yung mga tinatawag na pastors and preachers ay nandiyan na. At until now, tinatawag ng Panginoon ang mga tao sa paglilingkod bilang pastor and preachers. At hindi lang yun, mayroon tinatawag na nagpe-perform ng miracles, healing. Pero tandaan ninyo, ang pagpe-perform ng miracle or healings ay gift yan ng Panginoon. Gift ng Panginoon. At ang pagtiteach ay gift din ng Panginoon. At ang pagiging elders ng church, yung mataas ang moral values mo, yung spiritual mo, ay gift din ng Panginoon sa church at sa mga tao. Ang pagpupuri, pagwo-worship sa Panginoon ay gift ng Diyos sa iyan. Upang sambahin siya using a musical instrument at yung boses mo para magpuri sa Diyos. Yan ay kasama sa paglilingkod. Ikaw ay katulad ng army ng Panginoon na nagpupuri tayo, sumasamba tayo sapagkat ang kalaban natin ay mga masasamang espiritu nasa impapawid, mga powers, rulers of darkness in high places, mga dominions ng mga demonyo ay kayang talunin ng isang mananampalataya sapagkat siya ay tinalaga ng Diyos bilang mandirigma sa Kanya. Kaya nga, put on the full armor of God, sabi ng Ephesians. Ilagay natin ang buong armor ng Diyos sa katawan natin sa ating mga espiritual na buhay. Yun ang aking gustong ipabot sa inyo, mga kapatid, na hindi dahil sa dami ng bilang, hindi dahil sa quantity, ang isang bansa ay mananalo na sa digmaan, o isang sambahan ay tunay nga na sa Diyos. Hindi dahil sa dami ng kanilang members, kundi ang tinitingnan ng Diyos ay yung quantity, yung tunay na pananampalataya na nasa tao spiritual. Kaya nga sabi ng Panginoon, if there's 2 or 3 that gather in my name, I'm in the midst of them. Kahit 3 lang kayo na nananampalataya sa Panginoon, sa tunay na Diyos, sa tunay na pananampalataya, ay ang Diyos ay nasa sa inyo. Tulad ko halimbawa sa ginagawa ko, maaaring sasabihin ng iba, oh, ba't nangangaral ka pa? Wala naman nakikinig sa'yo. Unang-una meron. Sino? Ikaw, kasi nagko-comment ka na walang nakikinig. So napapanood mo ako. So hindi lang yun. Sabi nga, kapag sa isang tao mayroong isang nanumbalik sa Diyos at nanampalataya, ang buong kalangitan ay nagdiriwang dahil sa makasalanan na nanumbalik sa Kanya. Naalala ninyo yung prodigal son nung bumalik yung anak niya. Malayo pa lang sinalubong na siya ng kanyang ama.
Sabi ng prodigal son, hindi ako karapat-dapat tawagin yung anak. Ako ibilag nyo na lang sa mga servant nyo, yung mga alipin ninyo, katulong ninyo. Sabi, no, you're still my son. Ganyan tayo, mga kapatid. Kung nagkamali tayo sa Panginoon, you're still a child of God. Ang kailangan lang tayo sumunod, manumbalik sa Kanya, at lumakad tayo nang naaayon na sa Kanyang salita at sa Espiritu Santo ng Diyos.